Ayan, pangalan ng Panginoon. Amen. At i-encourage din po natin yung bawat isa sa atin na magpatuloy. Meron hindi po ako nakita na sabi niyo, according sa research, bakit yung 99 daw, tapos yung sa 100 sheep po, 99, iniwan ni Jesus, tapos hinanap niya yung isa. And parang kung sa isang linggo din, tuwing Sunday lang tayo maglalaan ng adel sa Panginoon, tapos isang oras or 2 oras lang. Ginawa niya yun, kung sa isang taon daw may 8,000 something hours, tapos sa 8,000 hours, parang ang according to sa math niya, parang 1% lang po pala yung nabibigay natin ng oras sa Panginoon. Kung ang Panginoong Yesus hinanap niya yung 1% na yung para makipag-fellowship sa anak niya, pero tayo ang ginagawa natin, iniiwan natin yung 1%, tapos ini-chase natin, inalag yung 99% ng mga oras natin sa mga bagay na dito sa mundo, na temporary lang. Kaya, piliin po natin lagi ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Magpatuloy po tayo. Kahit nakikita mo na parang, nasa na yung mga katabi ko, magpatuloy po tayo. Dahil hindi po tayo nagpapatuloy dahil sa mga taong nakakatabi natin na nakakasama natin, kundi dahil sa Diyos na buhay. Kaya po tayo nagpupuri. Kaya patuloy po natin hanapin yung kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Siya lamang po ang dapat nagiging dahilan ng pagpapatuloy natin. Sapagkat ang Diyos ay nasisiyahan sa mga anak niyang nagpupuri. At higit po sa lahat, hindi po tayo nagpupuri dahil mayroon tayong kakayanan. Hindi po tayo nagsisimba dahil kaya natin makapunta. Kundi nagpapatuloy po tayo dahil karapat-dapat ang Panginoong Yesus, ang Diyos na si Yahweh, na itaas ang pangalan niya at papuri. Kaya tayo po ay lahat tumayo at tayo po ay manalangin. At patuloy po natin sa bayan ng Panginoong Yesus. Yes, Lord, ikaw po ang Diyos na dakila, Panginoong Yesus. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sa iyo po ay nagmula, Panginoon. Ikaw po ang nilikha ng langit at lupa. At kami rin po, Panginoon, ay nilikha mo. At ang lahat na nagmula sa iyo ay para sa iyo, Panginoon. Kaya, ang doon itong buhay po ng bawat isa sa amin, ang kininyo po at maging pagsilbi pong mapangong at buhay na sakripisyo sa iyong harapan, Panginoon. Pagpuri, pagsamba po, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na itong buhay po ng bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat na handog sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maibigay ang pinakamataas at pinakamainam na papuri sapagkat karapat-dapat ka, Panginoon, sapagkat dakila ka at ikaw ang Diyos at nag-iisa, Panginoon. Kaya, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalakan ng bawat isa sa amin, bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng katatagaran, ng tatag ng loob, ng lakas ng loob upang magpatuloy, Panginoon. Nakasama ka, Panginoon. Pakihawakan niyo po ng mahigpit ang aming mga kamay sa paglalakbay nitong sa buhay nito, Panginoon, sapagkat hindi po namin makakayanan kung hindi ka po namin kasama. Maaari pong nakapitaw na po ang bawat isa sa amin, pero maraming salamat po, Panginoon, kahit hindi nyo na po kami basta hinawakan, kundi yakap niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Tuloy ka na. Gusto ko lang din po i-share sa lahat yung pagtutulong po sa akin ng Panginoon. Tinuro niya po sa akin kasi all this time pa lang, mali po yung pagkaunawa ko dun sa Romans 8:28. Familiar po kayo doon? Yung sabi po doon, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who's called, who have been called according to His purpose. Akala ko po sa His purpose doon, purpose po natin. Kaya pag nagpa-pray po ako noon, Lord, sabi ko po, I know that in all things you work for the good of those who love you, who are called according to His purpose. Ang tinutukoy ko doon, ikaw, ako, tayo po. But it is not our purpose pala. It's God's purpose.
Grabe po yung God's purpose na yun. Bakit po siya gumagawa sa namin bagay para sa ikabubuti natin? Makikita po pala natin yung sagot nun sa verse 29. Yun po ay para maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen pa? Amen. Sinabi pa nga niya dun, mga pinili niya na maging katulad ng Panginoong Jesus. At naniniwala ako, kaya ka po narito, kasi pinili po ikaw at ako, kaya tayo narito, dahil pinili po tayo ng ating Diyos. Amen? Amen! Tayo pinili na maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Let's praise our Jesus right now. Hallelujah! Yes, Lord, we praise you, Jesus.
Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King.
Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From the beginning to the end, you will always be, always be you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, only you, Jesus, be the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. The center of it all. Yes, God. You're the center of it all. Center of it all. Center of it all. Jesus, we worship.
Hallelujah. Hallelujah. We give you worship. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. We give you thanks. Thank you, Jesus. We honor you. Be the center of our church. Jesus. Alam po namin, we know that we can do nothing. Kung hindi po ikaw ang nasa sentro ng aming buhay. Maaaring po makita namin na parang okay na naman. Pero ang totoo, hindi po masaya ang malayo sa'yo kapag hindi po ikaw ang nasa sentro. Jesus, hindi po namin yan kaya sa aming sarili. Hindi po namin yan kaya sa aming sarili na gawin ka po namin sentro sa aming buhay. So right now we are asking you, Lord, help us be the center of our life so that you can be the center of our church. Alam ko po na ikaw po ang nagbibigay ng desire tulad po ng sinabi mo sa iyong salita sa Efeso, you give the desire and the will para gawin po namin kung ano pong kalooban mo. And right now, Lord, right now, Jesus, we ask you to be the center of our life so that we grow and grow and grow in our faith. We grow until we become like you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. Jesus, be the center of our church. Can you sing it again? Jesus, be the center of our church. Jesus, be the center of our church. Jesus. Jesus, be the center of our church. Jesus. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, be the center of our church.
Tunay nga po, totoo po talaga yung sinabi niya that He dwells in the praises of His people. Amen? Amen po? Sabi nga, we have to believe before we see. We have to believe bago po natin makita. Hindi po tayo yung to see is to believe. We have to believe first. Tapos makikita po natin yan. Amen? Amen? Amen. Amen! Hallelujah! Ngayon po, mag-give po tayo ng papuri sa ating Diyos. Give praise to our God, our Jesus. Amen? Hallelujah! Ay, pakita po natin ang kabatasan na binigay ng ating Diyos sa ating mga kapatid. Amen? Hallelujah! Diyos at umabot din ako sa naling, pero salamat sa Panginoon. By God's grace, nakaabot pa rin. Okay po, salamat sa Panginoon. Siyempre na po tayo. Siyempre po, lalo tayong i-bless ng Panginoon pag sinamas natin ang kanyang banal na pangalan. Diba? Okay po, dalawa lang ang testimony. Yun po yung una. Okay. Parang hapon po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahapon po talaga. Pag-uwi ko po ng morning watch, talagang masakit lang po yung gilid. Tapos kahapon po talagang hindi ko siya maapak, hindi ko malakad. Sabi ko, Lord, sabi ko, matulungan niyo po ako, kayo po ang Jehovah Rapha. Sabi ko ganun. Tapos nag-message din po ako ni Chona. Pero sa Diyos po, papuli, nandito po ako at nakahapon. Medyo late lang po, pero talagang narating po kami. Salamat po. Thank you, Lord, our God of healer, di ba? Thank you, Lord. Salamat po. Mahalin mo nila, may gusto. Huwag na po tayo mahiya. Kasi dapat natin
sigawan ng kabutihan ng Diyos, di po ba? O kaya, dito lang ulit. Ang buti-buti ng Diyos natin, kaya paano walang ginagawa sa buhay natin. Parang yung iba kasi, inaano mo na yung mga bago. Kasi dati kasi parang na lang yung hindi nakikita. Okay po, dito po, diyan po sa likod. Huwag po tayong mayadal, sabi nga, yan, dati. Mapagpalang hapon po sa akin. Thank you, Lord, dahil nakapag-church po kami ngayon. Last week man po, hindi man po kami nakapag-church. Thankful ako kasi nandito po kami ngayon at ligtas pong nakarating. At talagang kumikilos mo akong kaaway ngayon sa ato ng ulo. Ginaganon ko lang po yung ulo ko. Pero si Lord ang gagamit ko. At hindi man na naigang kaaway. Talagang si Lord lang yung pagkakaliwala. Talagang ipagpasalamat ko lang po yung nangyari po last week. Talagang nagsunod-sunod ko yung gawa ng kaaway na pero pinagtagumpayan ko yun ni Lord sa buhay ko. Dahil nakwento ko po dito, diba, nagpatutog po ako na nakatapos po yung kapatid ko ng grade 12. Pero ngayon po, talagang umalis po siya sa bahay. Pero bilang ate po, talagang andun po yung sumama po yung loob ko dahil pinag-aral ko po pero iniwan niya ako. Yan po bang gusto ko lang po na ngayon nasa maganda po siyang kalagayan at wala pong masamang mangyari. Maliban po po doon, nangyari po, kinabukasan yung papa ko po, nahuli po ng pulis. Pero thank you Lord dahil nabayad po ako ng kami magkakapatid na nagambagan po kami para makalabas yung papa ko. Pero talagang ano po yung pasasalamat ko sa Panginoon na hindi niya talaga ako pinapabayaan. Di ba sabi nga po, huwag tayong malungkot pag nagkaroon tayo ng pagsubok, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon dahil doon po tayo tumitibay. Kaya thank you Lord sa tibay ng loob na talagang pinagkakaloob niya sa akin para makayanan ko po yung mga nangyayari na pagsubok. Kaya yun po ay pinahintulot lang sa akin ng Lord. Alam ko po yun na makakayanan ko dahil kasama ko ang Panginoon. Kaya Thank you, Lord. Diba? Yung ating ng ating simbahan, diba? Kaya we are victorious in Jesus Christ, diba? At saka talagang sinabi sa James 1:2 talaga. Magkalang tayo pag meron magsubok dahil yung ating pananampalataya at lahat naman tayo dumaranas yan. Kaya magalang tayo, diba? Amen. Okay po, yung ating susunod na gawain, mas malaga, yung salita ng Diyos, ipapahay po sa atin ng ating mahal na brothers pa. Magiging pastor na rin. Yan po yung dami ko mula dyan. Maganda nga po. Lahat ba rito ay bago umalis sa bahay nila nagsalamin? Nakakatawa pero dapat, di ba? Sino rito yung umalis sa bahay nagsalamin muna? Hindi yung tsura niya. Wala kaya kitang mali? Walang dungis? Walang muta? Amen. Salamat naman. So, ibig sabihin, tayo lahat ay handang makinig ng salita ng Diyos. Amen? At ang salita ng Diyos ang maglilinis sa atin. Amen? Ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin ng tagumpay sa ating mga pagsubok. Amen? Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kagalingan sa lahat na nakakaramdam ng sakit o mga nangihinang kaluluwa. Amen? Sino ito ngayon ang gutom? Kasi ang salita ng Diyos ay pagkain din. Amen? Sino rito ang gutom? Parang lahat nakakain na ba? Ang sinasabi ko, spiritual na pagkain. Amen?
Amen. So, gutom. So, handa na kayo kumain? At lumakas. Amen. So, ganun pa rin po ang topic natin is about pagsasalamin ng salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Lahat ba rito ay may Bible? Taas nyo ang mga Bible nyo. Yan, ha? Kasi pag yan ay walang Bible, ano ang ating anong penalty? Magpapakain kayong araw na ito. Yung umiiwas lahat kumain, abang libre pa lang, sorry. So, ibang pagkain ang ating kakainin sa hapon ito. Itong pagkain na kailanman ay hindi na mapanis. Pagkain man na talagang mas maganda pa sa mga herbal. Sino ba uminom ng mga herbal dito? Yan. Pero mas maganda pa. Kasi ito, naglilinis sa kalooban ng ating kaluluwa. Na ikaw ay isang magiging matuwid na tao kapag ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Amen? So, tayo po lahat ay magsitayo. Pero lang ako, pero ano ng Panginoon, nakatayo na ako sa kanyang harapan. Amen? At buksan ang ating Biblia. Basahin natin sa Santiago 1, versikulo 22 hanggang 27. Ating pong basahin. Ulitin ko, pag binabasa nyo, namnamin at unawain sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Amen? Okay, basa. Ulit-ulitin po, lahat po kayo kailangan magbasa. Amen? Sino gusto kumain? Ito na yung pagkain. Kakainin nyo na lang. Amen? So, basa. Next, please. Pagkatapos niyang masdan ang kanyang sarili, siya ay lumisan at kinalimutan niya agad kung ano ang uri ng kanyang pagkatao. Ngunit ang sinumang tumingin sa ganap na kautosan ng kalayaan at nanatili ito Ulitin natin. Ngunit ang sino man tumingin sa ganap na kautosan ng kalayaan at nanatili ito ang nakapakinig na hindi nakakalimot sa atin, siya ay nakakapagod salita. Ang tao ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Amen? At sunod, kung ang sino man sa inyo ay waring religyoso at hindi niya pinipigil ang kanyang dila, subalit inagaya niya ang kanyang puso. Ang kanyang reliyon ay walang kabuluhan. And the last, ang dalisay at walang buwis ng reliyon sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga umila at sa mga baling palo sa walang paghihirap. Ito ay upang maningatan ang kanyang sarili na hindi makabahiran sa sarili. O dalangin ko, Panginoon, sa hapon ito, mahabagin Diyos, kami po yung samahan ng iyong banal na Espiritu Santo sa bawat talata at bawat marinig namin sa hapon ito ay aming isa sa puso at aming isa sa buhay. Una yung Panginoon dapat, Lord, kapag nakinig ng iyong salita at nakita ang aming sarili, may pagbabago. At ang pagbabago ito, isa po buhay namin, Lord, ang aming natutunan sa hapon ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po yung kanila po. Sino ba ang nakasimula dito? Nandito ba yung nakasimula? Kasi medyo next continuation na lang to ng aking topic about the pagsasalamin ng salita ng Diyos. Konting review lang tayo, di ba sinabi? Kapag tayo'y nagbabasa ng Biblia, huwag lang yung binasa lang, kundi
namnamin, isa puso, isa isip, at isa gawa. Amen? Natutunan ba natin yun nakaraang linggo, mga kapatid? Dahil kasi po, kapag tayo ay nagbabasa lang, ngunit hindi nakikita sa ating buhay Kristiyano, ang mga sinasabi ng salita ng Diyos, sino dinadaya mo? Sino po? Yes, kayo. Dahil hindi natin masasabing ang Diyos ay buhay kung wala sa inyong pamumuhay. Di ba? Lagi natin sinisigaw, ang Diyos ay buhay. Amen? Amen. Pero kung ikaw naman, pinapakita mo, ay ikaw ay nanalanglay sa buhay Kristiyano mo, para sinasabi mo, ang Diyos ay patay. Pag yan ang nangyayari sa ating buhay, may duda na tayo. Di ba? Kaya nga, kanina sinabi ni Sister Nicole, misa sa atin, to see is to believe. Pero mapalad ang tao kahit hindi nakikita ang Diyos, siya'y naniniwala. Amen? Mapalad ka kahit hindi mo siya nakikita. So sa hapong ito, sinabi ko ulit na i-continue natin yung ano yung mga dahilan kung bakit iba sa atin lumalayo sa salita ng Diyos. Back to number 1 ka muna, sis. Yun, okay. Ito yung mga nagiging dahilan kung bakit minsan pagbasa natin ng Biblia, hindi natin agad maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang banal na salita. Honestly, tanong mo lang mga kapatid, sino rito for the first time nakapagbasa ng Biblia na unawaan niya agad? Meron ba rito? So, lahat tayo, hindi natin agad maunawaan. Pero dahil sa paghingi mo ng tulong sa Diyos, nabigyan ka ng karunungan para maunawaan mo ang salita, naiintindihan niya, sino yon ang humingi ng tulong sa Panginoon? Amen. Itong hatas mo naman, no? Ano po, amen. Yan. Kasi para nakikita natin na talagang nagsisikap ko yung maintindihan ng salita ng Diyos. Di ba? Pero nga, ang nangyayari po ngayon, tayo ngayon mga Kristiyano, dahil sa mga pagkakamali natin, dahil sa ayaw tayo makita ng Diyos na may kamalian tayo, ito yung number 1 na nangyayari sa atin. Tayo ay pinipilit natin lutasin ang problema sa sariling lakas natin. Hello? Ngunit bigo at madaling sumuko. Mga kapatid, in practical living, siyempre parang bang tayo mga tao na lang, hindi ko sinasabi mga anak ng Diyos. Nasa nature na natin na talagang gusto mo ikaw makasolba ng problema mo. Tama ba rin? Diba? Pero, may point, nagiging tagumpay ba? Umamin kayo. Sino yung sinubukan yung masolbahan pero dahil sa gusto mo anong mga nagawa? Ano ba nagiging dahilan kung bakit gusto nyo natin sa sarili natin sinusubukan masolbahan ng problema? 1, alam mo kung bakit? Ayaw mapahiya. Hello? Ito, di ba? Ako na lang, sample na lang ako. Ayaw ko na magsample sa iba. Ako na lang. Dahil may kapansanan ako, ayaw ko nakikita mo nung kinakaawaan mo ko. So magsisikap ako na hindi nyo kaawaan dahil I have something to do na hindi nyo kaya gawin, kaya mong gawin. Ganyan ang gaan ng tao. Hello? Amen. Di ba? So that's the feeling of the may kapansanan. Kahit tanongin yung lahat ng mga may kapansanan, gano'n ang nagiging ugali. Na huwag niyong kawaan, may kaya kong gawin na di mo kaya. Mayabang pa kami. Oh, yes. Kasi wala na eh. Depekto na nga physical namin, tapos aapihin niyo pa kami, gano'n.
Ito naman, kung hindi mo may kapansanan ganito, dahil ang tao, kaya sinusolbahan ang sarili niya, ayaw mapahiya, mayabang. Kaya ko to, hindi ko kailangan tulong nyo. Ano po? Di ba? Ganon? Hello? Isa pa, yung sabing, gusto mong may pagmalaki ka. Dahil walang tumulong sa akin. Ako lang, nagsikap ako. Pero, minsan, may inaawi sa sarila, labigo rin sila. Naranasan nyo? Hello? Di ba? So, ganun ang tao. By nature talaga. Na gusto niya na siya ay kaya niyang resolve ng problema. Pero kapag nabigo at madaling sumuko, ano nagiging resulta? Siguro naman, nakabalita na kayo na nag-suicide. Sobrang hiya. Sobrang walang ipapakitang pagmamalaki. Hindi na kaya. Ang solusyon, patay na sarili. Mali. Hello? Hindi nyo ba alam gano'n na nangyayari? Nakikita nyo lang, balita nyo, may tumalon sa bridge. Yun. Sobrang hiya. Hindi na pautang. Ay, meron bang tanong? Wala naman siguro, no? O inito na, ahiyang-hiya siya, hindi niya kaya lang umarap sa tao. Nag-dispal ko, yan. O mga, ang laki ng utang. Di ba? So, nasulbahan niya ang sarili niya? Hindi, di ba? Dahil walang Diyos. Walang inikilalang Diyos. Kaya ganun ang punto ang mga taong gustong sulbahin pero nabibigo. Pag nakahiya at talagang sobrang wala nang iyang kapwa, papatayin ng sarili. Mag-suicide. Sa sobrang hiya. Hindi lang yan na nagiging parang psychological effect ng mataong yun. Siguro naman dito, wala namang puro gano'n, no? Wala bang gano'n may epekto na pag nasa sobra ng hindi na kaya sarili, ay kailangan tapusin ang buhay, ganun ba? Amen. So malakas tayo lahat sa Panginoon. Amen? Even Christian can be a victimized of this societal attempt. Siguro naman hindi nyo talaga na narinig yung balita kay kapatid na, ano ba yan, yung yung anak niya sa Amerika, magpakamatay, pero they are also a Christian. Kuya. Hello, kahit yung Kristiyano, pwede kayong pamahan. Pero pag lagi ang salita ng Diyos, ang nasa isip nyo, hindi nyo magagawa yun. Amen lang? Amen. Kapag puno ng salita ng Diyos, ang inyong isip, hindi nyo magagawa yun. Makaka-relate kayo dahil nabiktima ako ng ganyan. Nung nakita ko talaga lahat na parang they all enjoy, my family enjoy na sila lahat. Nakwento ko na sa kanilang past sermon ko. Sabi ko, kung ganito lang pala kahiyan ang gusto kong mangyari sa akin. At ginawa ko ng Diyos ng ganito, gusto ko tapusin ang buhay ko. May around, ang age ko noon ay nasa 11 to 30, yung pagbibinata na. I really try to attempt myself to give back kasi nga, bakit ang mga kapatid ko, kumpleto, bakit ako yung kulang. That's the worthy time na ako yung gano'n ang pagkalamdam ko. Pero hindi. Nandyan rin nandyan. Ang masakla pa ang nakuha ko pa, Rambo night. Hindi yun. Ginagamit yun ng kapatid ko sa ROTC. That time, meron pa yun eh. So, gusto ko naman gastasin yung risk ko. Ang gano'n. Dahil sa sobrang depressed ko ng that time. But I thank the Lord na may purpose pala sila. Kung
kung bakit ayaw niya mangyari. Amen? Diba? So, that's the reason, kapatid, ang mga ganong na-experience sa mga tao, hindi biro-biro. If tayo ay sasarihin natin na survive, at kapag nasurvive natin, minsan nabibigo ba tayo, at minsan sumusuko na, yan yung mga suicidal, yung sumusuko na. Hindi na kaya. Dapat yan talagang matulungan natin talaga. So, ang sabi ito, malinaw na ganito ang ugali natin at kawalan ng pag-asa. Pero, sabi ng Diyos sa Juan 14, buksan natin Bible. Juan 14, verse 16 to 17, at tulundag tayo sa 26. Dahil sinabi ni Jesus, ipapadala niya ang banal na Espiritu na ating katulong para paalala sa atin ang lahat ng itinuturo sa atin ni Jesus. So, that's the time. That time talaga mga kapatid, na why Jesus left the Comforter or the Holy Spirit. Yan yung magiging konsensya natin. Amen? Yan ang bibigay sa atin ng mga paalala. Siya yung nagkonsensya na talagang dapat mong basahin ang salita ng Diyos. Dapat mong itindihin mabuti ang salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At mga kapatid, siya din ang yung sinasabi kong narinig na bumubulong na huwag mong gawin yan, masama yan. Bakit? That time, nung mag-a-attempt na ako ng suicidal, at nagulat kayo nung may lumban na nangyari sa akin na gano'n, ay hindi ko magawang laslasin ang aking office. Yun ang pinadala ng Panginoon para tayo ay awatin o pigilan sa mangyayaring masama sa ating buhay. Amen? Kaya kapatid, ito sa John 14, 16, 17, pwede po may flash po ito mga kapatid. Biglang po. Dahil yan po, ang hinihiling ko sa Ama, bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyong magpakailanman. So, walang expiration ang ipinadala ng Diyos sa ating na tagapaalala. Kahit sabihin natin, hindi ka po born again, or hindi mo nakakilala Panginoon, nandyan na po ang banal na Espiritu Santo. At di ba may mga nangyayari, merong sa kanan mo mabuting bulong, sa kaliwa masamang bulong. Yun sa mga paniniwala na mga siya ay ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan, yung tama. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Kasi yung bulong sa kaliwa ang lagi pinapakinggan. Pero, yun di ba, sino ito na, minsan may mga ganong palabas may nagbubulong, dito yung anghel, nandito yung demonyo. Yun eh. Di ba? Yung nagsasabi sa iyo ng tama, hindi yun anghel, yun yung banal na Espiritu Santo. At sabi dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito, pero kilala nyo siya. Dahil kasama nyo siya. Yung siya sinasabi yung mga naniniwala sa Panginoon. Lahat ba rito naniniwala sa Panginoon? Amen! Lahat ba rito born again? Amen! Amen. Yan. Dahil kasama nyo siya at sasain nyo siya magpakailanman. Amen? Next please. Ano sa inyo? Verse 26. Yan. Okay na po. Next please.
Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong ng walang iba, kundi ang banal. Ito yung bago umakyat si Jesus. Alam, nakita niyo ba yung story niya? Or nung palabasan niyo yung story niya? Na bago umakyat si Jesus, iniwan niya nga ito, na sabi na, kahit ako wala na, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Saan nyo mababasa yung mga sinabi ni Jesus Christ? Bible. Iyon ang Bible. Amen? Hindi niliteral si Lord kausap mo mismo. Makakausap mo ang Panginoon sa pamamagitan ng ano po? Magbabasa. Dapat tuloy-tuloy po yan. Amen? Next please. Nakalimutan na natin ang pag-aralan ng Biblia. Yan, mamaya. Makikita nyo. Madaling gawin ang ating quiet time na laging routine. Sino ba rin itong may quiet time? Kunti lang. Wala, hindi pala lahat panahon hindi quiet. Laging magulo. Alam ko naman, there's a day, a time na may quiet moment kayo. Meron ba? Oo, yun mo pali. So yun yung quiet time. Amen? Na laging routine. Tandaan na simulan na may panalangin para nakatuon at laging bukas ang puso sa conviction at pagbabago. So ibig sabihin, kung yung quiet time ay nagagawa mo reading the Word of God, binabasa mo sa salita ng Diyos, sinasabi sa mga kapatid, malakas ang conviction mo, malakas at madali kang magbago sa iyong buhay. Amen? Pero ito po, ang mga dahilan, at alam ko, iba sa inyo makakarinig kayo sa sabi ko, may 8 dahilan kung bakit tayo ay hindi nakakabasa ng salita ng Diyos. Next please. Ang 8 dahilan kung bakit tayo ay tinatamad, may tinatamad, o hindi tayo nakakabasa ng Biblia. Gusto nyo malaman? Pag napakinggan nyo, amen na ng amen. Aray kayo doon. Aray. Aray ko. Diba? Number 1, wala tayong oras o panahon. Minsan madaling maagaw ng oras sa iba o panahon sa iba at natatapos ang araw o oras mo na hindi ka na nakakabasa ng Biblia. Ito ang nagiging kalimitan na dahilan kung bakit hindi ka nakakabasa ng Biblia. Amen ba? Amen. Ang dami. Akala ko, konti lang Hindi, totoo talaga. May oras talagang kahit yung pag sinabi sa iba, lalo yung mga nagtatrabaho, wala silang magawa. They will do their duty because they are paid for that. Tama? O binabayaran sila doon. Kasi pag nakita na may trabaho, bigyan ka ng babasa ng Biblia, di mo alam mapapenalty ka pa. Masisistante ka pa nun. Di ba? So, talagang naagaw. O kaya, talagang nagsishift na yung buhay mo. Yung ibig sabihin, yung dating may time ka, nawawala na. Dahil naaagaw na. Lalo pang ikaw, negosyante. Ano ba yun? O kaya hindi ka negosyante, o kaya yung nanay, naging nanay ka ng tahanan. O kaya, call center agent. Yan. Sino ito call center agent? Ay, wala. Naka-duty siguro lahat sila ngayon. Wala pa lang ano, morning. Ito nga, yung pinapaliwanag ko, ano ba yung mga nakakaagaw ng oras natin. Ito yung naging kalimitan na dahilan kung hindi ka nakakabasa ng Biblia. Amin naman talaga dyan. Pero sinabi sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan
pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka. Hello? Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay sa anumang anyo ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Amen? Diba? So, yan ang pinapaalala ng Diyos sa Biblia. Ang ibig sabihin, paano mag-respect na wala nga akong oras? Kung masabihin, sa 20, one day, 24 hours, yung alam ko lang ng mga official standard time for a working hours, 8. Hello? E paano yung mga remaining iba? Lalo pang nanay, siguro pagdating, magluluto pa, maghuhugas pa ng plato, mag-aalaga pa ng anak, alagaan ng asawa. Diba? Pero yung mga nanay, may mga nanay ba rito? Wala ako sa maraming nanay. Nakaka-relate ba kasi sinasabi ko? Tapos, naghuhugas ng plato, nagluto ng pagkain, galing trabaho, bisang ganun pa. Tapos, naghugas ng plato, yan. Nagwalis pa dahil marami na tayo dito. Parang ako lang yata nakikita ng plato at ang mga dumi. Ano pa reklamo ng mga nanay? O, di ba? Ayos yun. Tapos, nangyayari pa, naubos na yung oras. So, from 8 hours of working day, bisa sa pagod mo, natutulog ka na lang. Lalo yung mga walang asawa. Di ba? Kasi nga naman mula araw-araw 8 hours ang 8 hours, ang pagod mo talaga, lalo pa ngayon, pa nag-overtime ka pa, may overtime ka pa. May OT pa ba? Diba? May OT pa. Sa City Hall, uso sa amin yan. Yan. Tapos pagdating mo talaga, pagod na pagod ka na. Nakakabasa ka pa ba? Hirap na. Lalo yung walang asawa. Estudyante. May oras na ba kayo? Ang pasok half day. Tama? Pag sinabi, may morning at may afternoon. E paano yung, kung ikaw ay estudyante ng umaga, hapon, siyempre, may mo matutulog. Muna, pagising. Nagawa ng assignment. Mas matutulog. Kahit pa paano, may allowance pa sa mga student. Di ba? Na isa naman magbasa. Kung bibilangin lang natin yung mga working hours ninyo, kung ikaw ay tatay, hindi ka matagal naghuhugas. Hinahainan ka na lang. Natawa yung iba yun. Di ba? Mga tatay. Sino ba mga tatay? Dahil sa next Sunday, araw na natin. Happy Father's Day. Di ba? Nung ako nasa City Hall nga, ito talaga, aminado naman ako. Ito talaga. Nasa City Hall ako, 8 hours. Pagdating ko, mag-apunan, minsan hindi na ako nag-apunan. Natutulog na lang ako talaga. Sobrang pagod. Tapos yun nga, hindi nga ako makabuklat ng Biblia. Nakakabuklat ako ng Biblia kapag araw ng Sunday. Yun lang. Pag meron ba rito ng ganon? Mga kapatid? Diba? Relate na rin po tayo lahat. Kaya nga sabi rito, huwag natin kahit na paano, yung mga natitirang oras, ito lang tapatan lang tayo. Honest lang. Di ba may natitira pang oras? Kasi ati baby lang. Hello? Yung mga nagtatrabaho, may natitira pang oras? Para buklatin ang Biblia? Meron. Hindi ba yung nangyari yan? Kaya kasi sabi niya, lumipas na ang mga panahon, naubos na yung oras mo na para magbasa ng Biblia. Kaya yun ang kalimitan na nangyayari sa atin. Kasi, dinagdagan yun ng extra color. Extra color pa? Polygraph. O yung mga extra time mo. O yan lang. Ibig sabihin yung dapat hindi nagagawin, dapat ilalala sa Bible, hindi pa binigay sa Bible. Amen?
Diba? So next please. Pangalawa. Ito na. Nababago ang panahon. Isa sa dahilan kung bakit nawawala tayo sa landas ng ating pagbabasa sa Biblia dahil nagbabago ang pamumuhay natin. Naintindihan niyo yun? Noong dati kang utusan ka na sa office, ngayon ikaw na yung boss. Wow, sana nga gano'n. No? Yung dating plain worker ka lang ngayon ikaw ngayon ay supervisor. Wow. Nung dating nagtitinda ka na tindera ka lang o tindero ka lang ng tindahan na yan, ikaw na yung may-ari na tindahan. Oh, dami mo nag-area. Gusto ka. At ikaw ngayon ang manager. Ha? Jack ka lang, hindi na mana. Jet. Walang binana. Amen? Ano pa? Yung mga panahon na ganyan. Naging CEO. Wow. Wala na sa kung lalong oras yun. Ha? Or, naging owner na ng kumpanya. Sarap pakinggan. Pero nakalimutan na yung Bible. Diba? Sarap pakinggan. Dahil nakita di ba? Lalo pag ikaw ang business owner. Ha? Ano po? Blood pool. Talaga sabi ko. Huwag mo naman yung politika yan. Yan yung politika. O, ikaw ay naging barangay captain. Naging kagawad. Muntik na ako maging kagawad. Tinanggal na yung sabi ko, hindi ako tatakbo dahil naka-wheelchair ako. Pero inikahit ako ng mga PWD sector na, but sige na, hindi nga kagawad, pinapatakbo kong konsihal ng bayan. O, city councilor. Sabi ko, hindi. As? Sabi ko, kung ang oras ko mawawala na sa Panginoon, di ba rin huwag nila akong maging councilor? Di ba? Counseling na nandito. Pwede pa. Kaya talaga ako, pinili ko talagang may chance akong mag-city councilor, ayoko talaga may mag-sponsor, may magbabudget. Kasi kailangan naman daw, for the years na mga councilor, may isang PWD councilor ang tatakbo. Kilala daw ako sa Buenos Piñas. Kilala lang. Hindi ko alam ba, panahon ng kumpanya, kampanya, kung kilala mo ako, hindi. Yun, di ba? Ito ang sinasabi ko mga kapatid, yung nabagong pamumuhay natin. Di ba? Dahil mga anak natin ay lumalaki. Yung mga nanay na. Pag maliit, nakakaya pa eh. Maliit pa eh, pinapatete mo lang, sige na, nakakabahas pa Biblia. Habang lumalaki, sinusubuhan mo na, Habang lumaki, wala na. Ikaw na yung tagahugas, tagaluto ng pagkain niya, at lalo pa nagtatrabaho na yung anak. Di ba, nawawala lahat ng oras. Amen. Pero, ito po mga kapatid sabi, magsimula sa bagong trabaho o kaya may sakit. Ito yung mga naging dahilan. Relate ba kayo sa mga binabanggit ko? Dahil isa sa mga pamilya natin may sakit, kailangan na. Hindi mo maiwan. Minsan hindi na yung pagbabasa eh. Pati fellowship na iiwan eh. Yes? Di ba? So mga kapatid, ganun po talaga. Pero in that whole day, naniniwala ko may natitirang oras. Hello? Nagiging walang bakante kasi dinadagdagan nyo pa ng mga iba pang mga gawain. Extra time na talagang hindi mo na namamalayan, hindi ka na nakakabasa ng Biblia. Hello? Di ba? Tulad ba tayo doon sa mga sinabi ko ng sinauna? Kaya sila daw ay nakakabasa na ng salita ng Diyos kapag araw na nagtitipulan sila. Ito, fellowship. Pero sa sarili, wala kayong hawak na salita ng Diyos. Nung unang panahon noon, panahon ng mga apostol. Pero kayong kapatid, naniniwala ko, kahit mag-FB kayo, minimalabas ang salita ng Diyos yan eh. Hello? Di ba?
Kahit kaya mo naman sabihin, bigay na ng buong araw. Huwag naman. Ibig sabihin, merong mga chances na sumisingit sa ating buhay na nakakabasa tayo ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng wala kang oras. Amen? So, ito isa sa mga dahilan. Pero ano sinabi sa Biblia? Ng, number 2, please. Yung may supported verse. Ayan. Sabi sa mga aral, Tres, ang ganda ng supporting verse niyan. Kung ang mga oras na ito ay itinakda ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawain itinakda ng Diyos para sa tao. Next. Ang lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan tayo ng mga kaganais na malaman ang hinaharap. Tama, di ba? Pero hindi talaga natin mauluan ang mga ginagawa niya ng Diyos sa atin. Mula nung simula hanggang wakas. Hanggang ngayon siguro may mga kapatid, may mga ganun pa rin tayo. Kahit nakilala natin Diyos, may mga katanungan pa rin tayo. Hello? Diba? Next please. Naisip ko, ayun na po yung next. Ito ba yun? Apo. Sorry. Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Ganun lang ba talaga tayo? Magsaya na lang? O gumawa ng mabuti habang nabubuhay? Ganun ba ang thinking natin? Ganun lang ba? Ang takbo natin buhay? Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom, at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. Ganun ba? Hello? Israel, ito po ito, nangyayari ito. Parang ito yung sinasabi natin na, pinaghirapan ko to, magsaya naman ako. Ugali talaga ng tao yan. Hello? Lalo pang ikaw ay CEO. CEO ni Lord. Manager. Ambassador. Supervisor. Or business owner. Di ba po, Ambassador? Diba? Ang pagod mo na nandun na lahat ng bubulong oras mo. I want naman para mag gusto kong mag-out of town, out of the country. At wala pa bang i-out sa country, baka planeta na yun. Ha? Baka lumampas ka na. Lagi mo kasi mag-out. Yung ba gusto mo bang enjoy yung pinagpaguran mo? Pero ano sabi pa ng Diyos? Next please. Alam ko, ang lahat ng ginawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman. At wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lamang ang nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Next please. Ayan na po yun. Ito pa ulit. Agad yan lang po. Agad dyan na. Okay. Yung meron siya kadugtog yung a time of joy. A time to weep. Diba? May oras kang magsaya, may oras kang umiyak, may oras kang mapagod, may oras kang mabubuhay, may oras ka din mamamatay. Ano doon sa isang oras ng iyong ginawa para basahin ang salita ng Diyos? Dahil ito sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, ang gusto niya, lagi kayong may oras sa Kanya. Yung trabaho, yung pagiging CEO mo, na yung pagiging manager mo, supervisor mo, o naging presidente ka, hindi ka dapat mamatay na hanggat ka na lang. Or a plain housewife, working tatay or husband, student, ayaw ng Panginoon mamamatay ka na gano'n na hindi mo man lang nababasa ang kanyang banal na salita. Mamamatay na lang tayo na hindi man nyo nabuklat ang inyong Bible. Gusto nyo mamangyari ng gano'n? Ha? Sino dito gusto mabuhay dito? Sino dito gusto matapos ang buhay na hindi binabasa ang Biblia? Wala. Di ba? Eh, sino gusto dito bago siya mamatay, nakabasa sa ng Biblia? Bago pa nga, oh. Hindi ko pa sinabi namatay na. So, bago man tayo
mawala ng yung naghihingalo, at least nakabasa ka ng Biblia. Amen? Amen? Hindi ko kayo tinatakot. Totoo yun. Hindi ko kayo tinatakot. Next quiz. Ito pa yung tatlo na sinasabi na kung bakit tayo tinatamad minsan magbasa ng Biblia. Tayo ay tinamad dahil ito. Kahit hindi natin aminin, kahit hindi nyo na aminin tayo ay minsan tinatamad magbasa ng Biblia. Sino rito? Ako na, sige, minsan ako talaga to. Alam niyo kung ano yung nangyayari sa akin, kung bakit minsan hindi ako paano. Pag in pain ako, talagang hindi ko talaga kasi yung sabi ko ulit na itong aking shoulder talaga lagi ito, everyday siya nagkakaroon ng pain. Pero isa pa talaga yung init. Grabe ka ina-absorb yung utak ko na para di man ako makabasa man ng Biblia. Pero I thank the Lord pa rin. Kapag ako hindi naman dahil sa ako ang naka-schedule pag Sunday, I really see to it na everyday makabasa man lang ako ng kahit isang verse. That's my goal. Gusto niyo ba ng gano'n? Kahit isang verse lang, hindi lang Diyos sa buong chapter o buong Biblia basahin niyo. Kundi kahit man lang isang versikulo sa isang araw, napakaganda rin. Kasi ang Biblia po, ibig sabihin, nakausap mo ang Diyos. Sino ba ito ang lagi nakakausap ang Diyos? Ibig sabihin, nagbabasa yan. Kasi di mo pwede, Lord, ganun lang. Hindi yun ibig sabihin. Gusto niyo makausap ang Diyos? Basahin niyo ang Bible. Para nakikipag-usap na kayo sa akin, ganun nga. Ganun, yung ating ginagawa ngayon. Okay? Ito'y kalimitan na nangyayari na sinusubukan tapusin ang 1-year calendar reading guide. Meron ba sino mayroong ganon? 1-year Bible calendar guide reading. Wala kayo nun? Sige, taas kayo. Kasi yung wala, bibigyan natin. Yeah, ano naman yun, di ba? Para Monday, ito yung verse. Tuesday, ito ang verse. At least, hindi tayo nakakalimot doon. Ito nga sabi, ito'y kalimitan nangyayari na sinusubukan tapusin ang 1-year calendar reading guide mo, pero hindi mo matatapos at lalo kapag nababasa mo ang libro ng Leviticus. Sino na ba nakabasa sa libro, the book of Leviticus, or Levitico? Kasi naalalim talaga niya. Meron na ba kayo nun? Yung mga nagbabasa, meron na ba kayo nabasa na bang aklat ng Levitico? At lalo para yung mga minor prophet. Ano po yung mga minor prophet? Yes. What is in the Bible, the book of Bible ng mga minor prophet? Isaiah. I mean, Parang hindi kayo nagbabasa. Joshua. Daniel, yan. Daniel, Hosea. Yan. Psalm. Obaya. Jonah, Micah, Nahum. Mga minor prophet yan sa Bible. Sige po, kung alam mo naman, baka hindi namin alam na okay lang po. Meron yan tayo, pwede mo kayong basahan yan na kung ano yung mga classification ng mga Genesis to Micah or Matthew to Revelation, kung ano po yung mga klase at categories ng letter na yun. Yan po ang nangyayari talaga, di ba? Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ito. Ito ba ito? Ang sabi dito, maglagay ka ng lubid sa liig mo at magtalin dalawang bato at tumalong ka sa ilog. Naku, ano ibig sabihin ng Diyos noon? Lalo na yun, di ba? Meron sa Bible na yan. Yung magtahalik ka, pag nagkukos ka ng kaguluhan talaga sa church na hindi ka ayaw mo magbago, sinasaway ka ng lahat, ayaw mo pa rin magbago, ang gawin mo daw, o di pa nga, isa pa nga, meron, kapag ikaw ay nakasalang, putulin mo ang kanang kamay mo. Nabasa niyo ba yun? O parang yung maunawaan ngayon?
Lord, hindi ko maintindihan to. Puko na. Ano na, bukas na lang, ganyan. Nakabukas, naging 3 araw, kasi hindi nga maintindihan yung binabasa. Ganun po, may mga salita talaga doon. Sa Biblia, ang nangyayari kung bakit tayo tinatamad magbasa ng Biblia. Sino naka-experience mo noon? Wala naka-experience. Salamat naman. O, ayaw nyo lang aminin. Ayaw nyo lang aminin. Sino po mga kapatid? Huwag po kayo mag-alala. Kung hindi yun nyo, kung hindi naman nyo, aminin nyo. Bakit ka? Dahil pa na nabasa nyo, naiintindihan nyo. Diba? Siguro mamanitin yung napaka-madaling maunawa na yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. O yun, naiintindihan nyo? Ha? Ano daw sinasabi? Mahal ka ng Diyos. Ano sinasabi doon? Na mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. Mahal ka ng Diyos. Oo, kaya yun, ganon. Diba? Madaling maintindihan. Pero ito po kapatid, ang sinabi ng Biblia para hindi tayo talaga tamarin sa pagbabasa ng Biblia. Next please. Sabi sa 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na matuturo ng katotohanan. So, alam natin ang katotohanan. Paano natin malalaman may tuturo ang katotohanan kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan? Ano sinabi? Pagsikapan. Hindi agad, pag hindi maunawaan, iiwan ang Bible. Hindi dapat ganun maging ugali natin mga kapatid. Dapat, doon pa lang, ulit-ulitin nyo. Alam mo po, bigyan kayo ng mga konting style or technique. Pag ako nakabasa ng isang verse, binabasa ko yung pinakauna at hanggang sa huli. Kung bakit sinabi yung ganong talata. Amen ba? Amen. Yun, dahil yan ang tutulong ng banal na Espiritu Santo. Ganon po dapat tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya kung bakit sinabi, putulin mo ang iyong kanang kamay, di bali ka pumasok sa kaharian ng Diyos na putol ang kamay. Ha? Hindi nyo. Bago yung talatang yun, ano yung naunang talata? Ano yung nagiging mensahe? Ganon po ang pagbabasa ng Biblia. Diba? So, yan kaya sabi, pagsikapan mo matuto, unawain, pag-aralan ang kasi sa English yan mas malinaw eh. Study to show thyself approval unto God. Study ang ginamit. Ibig sabihin, pang-aralan mo. Huwag kang susuko. Itindihin mo. Di ba? Mga estudyante rito, sino ang estudyante? Amen. Paano kayo pa nag-research? Ibig sabihin, pag nabasa nyo, yun lang. No. Di ba? Kaya nga research, ibig sabihin, i-research ko kung ano yung nagiging topic. Di ba? Hanapin nyo kung ano yung nagtutungpa ron. Hanapin nyo kung bakit ang nagkaroon ng gravity. Di ba? Kundi, ito ay i-research nyo at ganon din ang paggagawa o pagbabasa ng Biblia. Research hanggang sa bahay, mga kapatid. Next please. Hindi natin maintindihan. Kaya tinamad kasi hindi natin maintindihan ang mga nabasang talata. Tayo minsan nakikita natin ang ating sarili na nakikibaka na maunawaan ang mga talata sa Biblia. Tama ba? Yung talagang sikap ka pa, bakit hindi pa rin naintindihan? Ang sabi pa, kapag hindi maunawaan tayo ay agad pinanghihinaan ng loob. Agad tumitigil sa pagbabasa ng Biblia. Isa pa rin sa nagiging dahilan yun, mga kapatid. Na kapag
tayo ay ayaw na itong verse na ito. Bisan, kapag tayo nababasa, pinipili pa natin ang gusto. Yung para bang tutugma na sa damdamin mo. Pero pag nasasaktan ka, lalampasan mo. Maling ganun ng pagbasa ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia, dapat ikaw ay masaktan sa sinasabi ng Biblia at ito'y tanggapin mo na may kababaang loob. Dahil meron din mga sinasabi niyan, pag yan nalampasan mo, ikaw ay magiging masaya, maunlad, tagumpay sa anumang hamon sa buhay. Amen? Ano ba sabi ng Biblia dito na dapat itindihin natin, hindi mo maintindihan, iiwan natin ang Biblia. Next please. Sinabi sa Santiago 1:5, kung mayroon mang nakukulang sa inyo na karunungan, sino? Sino rito nakukulang? Siyempre, kahit tayo, humingi sa Diyos na ibibigay ito at sa Kanya na walang pagmamaramot at panunumba. Kaya naman hindi ka susumpatan ng Diyos. Gusto niya nga humingi ka ng tulong sa Kanya. Pag ikaw ay gusto mong unawain ang nasa Biblia. Ang Biblia po, kapatid, ay hindi comics. Ang Biblia po ay hindi cyclopedia. Ano ba ito siya? Ang Biblia po ay hindi siya yung love books. Ayan. Ang Biblia is more than, ayan, Romans book. Ang Biblia is more than that. May ano na ba? May New Year na ba? Okay po. So, kapatid, kaya nga, hindi naman ipagkakait sa inyo ng Diyos pag kayo ay humiling ng karunungan. Amen? Sabi nyo, ako ay hihingi ng tulong sa Diyos na maunawaan ko ang salita niya. Amen? Handa ba nyo matutunan ang salita ng Diyos? Amen. Handa nyo bang ipamuhay ang salita ng Diyos? Amen. Handa ba kayo maging tagumpay sa inyong buhay Kristiyano? Amen. Hiningin natin sa Diyos ang karunungan. Next please. Di ba? Walang pananagutan. Ako, ano nyo ba ibig sabihin nito? Kapatid. Basahin ko po wala na. Bali, wala kasi yung boses ko eh. Hello? Henrik, patayin si Press Speaker. Ang problema ko. Jesus name. Lapel. Patanggal mo na yung lapel. Ang panglima, ito yung kalimitan na nangyayari sa atin talaga. Kapag tayo, lalo yung mga newly born again, yan. Kapag tayo lang ang nagbabasa at wala sa pamilya mo na interesadong magbasa ng Biblia, yan ibig sabihin, ikaw lang yung nagbabasa doon. Naisip mo tuloy na huminto ka na rin pagbasa ng Biblia. Dahil wala kang katulong na mapaliwanag sa iyo kung ano ang nababasa mo sa Biblia. Kaya bakit mo pa itutuloy magbasa ng Biblia at wala naman mananagutan o mananagot sa amin? Dahil pare-pareho kami hindi nagbabasa ng Biblia sa bahay namin. Ganun ba katwiran? Porque ba yung tatay hindi nagbabasa, si nanay hindi? Hindi na, mga anak, hindi na. O kaya porque naman si nanay ay hindi nagbabasa, si tatay hindi na rin nagbabasa, mga anak hindi na rin. O kaya mga anak hindi nagbabasa, wala rin, hindi na magbabasa mga magulang. Gano'n ba dapat? Dahil ang naghihinay kasi wala magpapaliwanag na pastor sa aming bahay kung ano yung binabasa namin. Ano na doon kanina sa sinabi ko? Sa Santiago, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Alam niyo, may kukwento ko sa inyo.
Meron kami dating kapatid na no read, no write. Hindi man lang nag-elementary. Pero pamalauna na, sabi niya, Pastor, hindi ko maintindihan yung Bible. Tagalog na yun, ha? Pero anong ginawa niya? Binasa pa rin siya. Bukod sa tinutulungan siya ng mga pastor, kasi pagdating sa bahay na, siya lang yung may Bible. Yung mga pamilya niya, hindi talaga Kristiyano. Nung siya ay nabot din ng isang taon, nung pinabasa siya ng aking mama, si Mama Silina, sige, Panchang, basahin mo ngayon niya. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Di ba? Yun, walang edukasyon. Pero, nakakabasa ng Biblia. Hindi ba siya nagdaan sa abakada egaha? O, di ba? Para na magsimula, di ba sa mga para na pagbabasa? Siguro wala kayo ito, nag-graduate na, no? Amen. Elementary graduate pa lahat dito? High school graduate? College graduate? Amen. Ibig sabihin, may pinag-aralan. Pero yun, yung kapatiran na yun, natuto magbasa kahit wala siyang edukasyon. Dahil gusto niya, yun ang tandon, gusto niya. Kapag hindi nagbabasa si tatay at si nanay, pero kung ikaw gusto mo magbasa ng Biblia at gusto mo manuwaan, tuloy-tuloy ka pa rin. Hindi yung tumigil ka na dahil ang pamilya ko hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi man naman makapagpulat ng Biblia. Hello? Dapat hindi tayo gano'n. Kahit sinasabi mo, no rin ka rin. Hindi excuse yun. Kapag gusto mong malaman ang kabutihan ng Diyos, kapag gusto mong malaman ang mga pagpapala ng Diyos, kailangan mong basahin ang Kanyang salita. Isi-shortcut ko na lang. Gusto niyo ba makausap ang Diyos? Gusto niyo ba makausap ang Diyos? Basahin ang Kanyang banal na salita. Amen? So, it's my next part. Kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. So, we all accountable. Sinabi lang nito sa Biblia na kaya nga huwag na tayong maghatol o sa halip, iwasan na natin gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasalan ng ating mga kapatid. Sinahid ko lang itong verse nito, ang ibig sabihin po mga kapatid, kung ikaw ay pumareho na rin na ayaw mong malaman ang salita ng Diyos, talagang mahirap yun. Hindi ka na makakapag hindi mo na makikilala ng tunay kung sino ang Diyos na iyong pinaniniwalaan. Amen? Next please. Sinasabi ko sa ito mga kapatid dahil ito ang talagang nagiging sanhi kung bakit tayo ay tinatamaan o hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Next please. Sige po, next na lang po. 6. Wala kaming nararamdamang koneksyon. Ito pa, isang example. Kung tayo nagbabasa ng Biblia, minsan lagi natin inasan na may maramdaman na kakaiba o kamangha-mangha. Para bang, sinabi ng Diyos, amen. Hindi naman lahat po na nakasulat doon ay para may effect, after effect sa binasa mo. Lalo na yung mga verse na sinabi ko kanina na maglagay ka ng tali sa liig at kayo po, walang effect yun. Ikuti yun yung pinaalala sa atin. Para bang gusto mong kailangan maramdaman mo na sinasabi, ito yung pangungusap ng Diyos. Lahat po yan pangungusap ng Diyos. Hindi na particular na talata lang na nabasa mo na ikaw ay gagaling sa pangalan ng ating Panginoon Isus. Yes, lahat yan. Pero ang minsan tayo kapag nagbabasa, parang gusto-gusto mo talagang may maramdaman ka. Paano yun tayo na wala ka maramdaman? Magbabasa ka pa ba ng Biblia? Yung parang, ano to? May mga dati kang kasama sa church na gano'n eh. Kapag lumabasa na sa Biblia, para daw siyang kinakausap na ng Diyos. Totoo talaga. Yun. Pero yung sinasabi parang bang nanginginig ka, huwag tayo dapat umasa sa naramdaman ng
dapat kung nagbabasa ka ng Biblia, ang maramdaman mo dapat nung ikaw ay kinakausap ng Diyos na ito ay iyong gawin. Yun ang magandang maramdaman natin. Pero ang iba nga, dahil tumitigil sa pagbabasa, dahil minsan daw, wala siyang pakiramdam minsan pakiramdam natin na walang kabuluhan at ating mga binabasa dahil wala tayong nararamdaman. That's the problem. Kaya kapatid, kapag tayo, huwag tayong lagi nakadepende sa nararamdaman. Okay? Huwag tayong laging sa inexpected na gaganda yung pakiramdam ko. Ang ibig sabihin yan, ang salita ng Diyos, makapangyarihan po. Totoo yun. Makapangyarihan. Pero in human feeling, hindi dapat yung pasyan sa pagbabasa ng Biblia. Yung mga taong damdamin, nasasaktan ako, naiiyak ako, no. Always read the Word of God with gladness. Last po, number 7. Dito pa ako magtatapos. Ay marami pa talaga tayong dumadanas tayo ng hirap sa pagsubok. Yan ang kalimitan talagang minsan hindi ka na nakakabuklat ng Biblia. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo tumitigil sa pagbabasa ng Biblia. Dahil nakakaranas tayo ng pagsubok. Ngunit ito ang magandang oras o pagkakataon na kailangan natin magbasa ng Biblia. Pag ikaw ay nasaktan, magbasa ka ng Biblia. Pag ikaw'y napapagod, magbasa ka ng Biblia. Kapag ikaw ay nararamdaman mong may sakit ka o nangihina ka, magbasa ka ng Biblia. Kapag ikaw ay tinatamad, magbasa ka ng Biblia. Kapag sinasabi wala kang oras, bigyan mo ng oras, magbasa ka ng Biblia. Hindi dapat yung parang bang sasabihin mo lagi na sa Diyos, wala akong oras. Hindi ako naniniwala. Sa 24 hours na yan, walang bakante ka para buksan mo ang salita ng Diyos. Amen? So, okay kapatid, my last word to you. Sa pagbabasa natin ng Biblia, kapatid, napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Paano mo nalaman kapag may pagpapalang darating sa iyo, paano mo nalaman kapag gusto mo maunawaan kung bakit nangyayari ito sa buhay mo? Di ba? At paano mo nalaman na bakit ito masakit na dumarating sa buhay ko? Dahil kapatid, hindi natin kinakausap ang Diyos. Ang pagkausap sa Diyos, hindi lang yung dahil na nanalangin ka. Isa yan. Pero yung dapat na gusto mong basahin ang salita ng Diyos, dapat may pagnanasa or desire talaga. Hindi yung tinutulak ka magbasa ng Biblia, kapatid. Dahil ang ating salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay para maging tagumpay sa pagharap ng ating mga pagsubok. Kung bakit naman Kristyano minsan nangihina dahil kulang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung bakit may mga dumating na problema na hindi natin alam biglaan dahil kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito na mga kapatid. So sa araw nito, gawin natin lagi o bigyan natin ng oras ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang ating tagumpay. Magandang hapon po sa inyo natin. Brothers pa sa magandang mensahe ngayon. Bago po tayo makinig sa paalala sa pagbibigay, nais ko lang pong magbigay ng update po sa inyo kay Pastor Nap. Patuloy po kasi nagganap po si Pastor ng yung
pwedeng kung saan pwedeng gawin yung kanyang physical therapy na mas mura. No? Kasi medyo may kamahalan dito sa Las Piñas Doctors. Meron siyang nakita sa Pilar. Actually, sinamahan ko siya nung Friday. May isang doon, therapy and wellness clinic, parang center. At maganda yung doktor doon, talagang nakausap siya ng matagal, may mga talagang sinuri kung ano yung posibleng dahilan ng yung pamamanhid ng kanyang paa, kamay, at yung pananakit no, sa kanyang iba't bahagi ng katawan niya. So nakita po talaga na may problema sa kanyang spine, tapos meron din sa, I think, may ng balakang tenga. So, i-avail po ni Pastor Nap yung therapy. Meron po sila kasi yung anniversary promo. Kaya yung 6 sessions po nila na normally ay aabot ng 15,000 ay ang discounted rate ay 12,750. No? Yun nga lang, itong kailangan pag siya ay pumunta ng first session niya bukas, kailangan mabayaran na ng buo yung 12,000. Yan yung kanilang policy. So nagtanong kami, medyo inabunuhan na muna, pero gusto po namin umapila po sa inyo na tulungan po natin si Pastor Nap, lalo na sa kanyang medical expense, ay therapy expense dito. Pwede kayo magbigay ngayon kung meron kayong nahandang may bigay, o kaya pwede rin sa mga sunod na araw. No? Gagawa lang muna namin paraan yung para bukas, dahil hindi po matutuloy yung therapy kung walang bayad. No? So una po, pag-pray po natin si Pastor, dahil before, ang naging problema niya talaga sa yung therapy niya sa Las Piñas Doctors, kaya hindi rin natuloy dahil malimit po mataas yung blood pressure. At hindi tinutuloy yung therapy pag mataas dahil yung gagawin mga exercise sa kanya lalo magpapataas ng blood pressure. So pag-pray po natin na bukas ay maging normal yung kanyang blood pressure para patuloy. Ngayon po hindi po siya nakarating dahil kagabi daw ay nahihilo siya. Yun ang kanina. So maaaring mataas po yung kanyang blood pressure. So pag-pray natin yun. At pangalawa ay magtulungan po tayo para ma-raise po natin itong 12,750. Ulitin ko, pwedeng, hindi ngayon, pwede sa mga sunod na araw na ito, kung meron kayong kakayanan, po. Kasi, immediate na po talaga ito. Actually, ang isang payo sa kanya, hindi siya pwedeng umupo ng matagal. Hindi pwedeng umupo ng mga 30 minutes. Kaya tatayo siya dahil nasa sitwasyon niya. Kaya hindi rin hirap po talaga isipin natin siyempre pag mag-preach siya hindi pala pwedeng nakatayo ng parang ganun, nakaupo ng matagal, nakatayo ng matagal. Dapat so yun po ang dahilan kaya isa rin po na hindi po siya nakapag-salita dahil meron siya mga nararamdaman. So yun lang po, sama po natin sa prayer at pangalawa, magtulungan po tayo sa financial. Magkano man naman ibigay niyo, ma-appreciate po natin. So God bless you. Tayo po ay makinig sa paalala po sa atin. Ayun, tayo naman po ay lumako sa pamahagi ng kapatid. Bago po muna tayo po muna ay mananapin Diyos Lord God. Malibang Diyos ko po ay nagpapasalamat sa araw na ito kung ibigay mo sa amin. At salamat po Diyos sa kabutihan mo po sa amin. Dadalangin po pag Diyos, ginawin niyo po sa iyo at maibahagi ko ulit po ang patungkol sa kabuti at maunawagin po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, ay po dito sa